balik tayo dito sa usapin natin, mga kamusta, na kung saan ba't ko nasabi na gamit ko dito ay Phison board o kaya cement board. So yung Phison board na yan, mga kamusta, isa sa mga materyales na ginagamit natin sa pagkikisame. Meron tayong ginagamit din for drywall. Ang thickness naman niya, it's either 6mm o kaya 9mm. Ito yung isang CR. Exposed siya sa moisture, at the same time malamig yung part na yan. Ngayon, pagdating naman dito sa may dry area o kaya naman hindi exposed sa moisture, hindi rin siya exposed sa tubig, hindi rin siya exposed sa lugar na kung saan malamig. Ang gypsum board ay isa sa mga materials din para mas ma-maintain natin yung ganda ng kisame natin. Low maintenance, alam niyo yung bakit? At ang isa pang bagay dito, pag gypsum board, hindi gaano mainit sa loob ng bahay. Osmeña Solano Nueva Vizcaya project. Ito, patapos na. At lightings na lang tayo dito, mga kamusta. So ito na yung sa may garahe natin. And so drop ceiling. Yan. So ibababa lang naman yung ilaw niya o yung wire niya. Okay? So using gypsum board, isa sa mga may re-recommend ko pagdating sa outdoor ceiling, na kung saan low maintenance, hindi mahihirapan yung may-ari para sa maglilinis. Pero option pa rin yan kung sakali man po na ang gagamitin niya or ang papadesign niya ay may code. So option pa rin naman yan. Ito plain ceiling lang talaga. May electrical na rin yan. Babagsak lang naman. So dito sa may part na to, ito yung design nyo na gusto nung client natin. So ayan, drain up lang naman natin yan. Then cove ceiling. Ayan. So sa mga maganda rin para sa mga interiors naman natin, no? So isa sa mga may re-recommend ko rin na kahit na simple lang, ma-appreciate mo talaga. Yan. So ito, kailangan tuwid talaga yan. Dapat kung saan banda yung kung saan ka nakatingin sa may part na cove niya, dapat pantay yan. So yung drop natin dito halos 15 cm lang siya. Okay. So yung sa cove ceiling naman natin, cove lightings naman natin, ang usual na ginagamit natin dito ay mga warm, kagaya na ito. Dapat warm lang din yung magpapakita. Okay. So ito naman sa may dining area tsaka kitchen na rin siya. So minsanan na to. Yan. And dito sa labas may mga tambol na ginagawa lang si Michael para dito sa may box ng sanitary. So kailangan lang na i-secure gaya nung napag-usapan. So dito sa labas, ganun din. Ayan, no? So ito, may tambol din dito kasi CR yan. Kailangan namin i-drop. So syempre, consider natin yun para sa drop ceiling niya. And ayan, gypsum board pala to, mga kamusta, no? And sa isang kwarto na ito, cove ceiling lang din. And sa high ceiling natin, ayun, no? Diba? Kitang-kita yung cove ceiling natin dyan, lalo na kapag meron na yung lightings. So pag akyat naman natin dito, ayan, so mayroon tayong tatlong kwarto. So ito yung pinaka family area, cove ceiling lang din. And dating dito sa part na to, ito drop ceiling lang to. Ito yung isang room. Drop ceiling o kaya tinatawag natin na tambol. Pagka sa amin, tambol tawag namin diyan. Ganon din dito sa isang room. So yung sa mga CR din naman, ayan, using cement board naman siya. So yun po yung kaibahan. Kapag sa mga CR, cement board, pagka dito sa mga dry area o hindi naman exposed sa moisture, dito sa sala, kagaya ng mga kwarto, ganon. So gypsum board na. Ito cement board din to. Okay? O kaya mas kilala bilang, wala na face out ng hard defects. Kagaya ng yung mga board na Phison o kaya naman cement board. Balik tayo dito sa usapin natin, mga kamusta, na kung saan ba't ko nasabi na gamit ko dito ay Phison board o kaya cement board. So ang gamit ko kasi dito ay isang bagay, isang materyales ng pagkikisame na may re-recommend ko para hindi nagkakaroon ng problema, low maintenance, at the same time hindi pa ulit-ulit na ginagawa.
So isang bagay dito o isang materyales na ginamit namin dito ay yung FISM board na tinatawag. Ito gypsum to eh. FISM board na tinatawag. So yung FISM board na yan, mga kamusta, isa sa mga materyales na ginagamit natin sa pagkikisame. Minsan ginagamit din natin sa drywall o kaya naman mezzanine flooring. So ang FISM board ay isang uri ng board na moisture resistant. Hindi siya inaanay at hindi rin siya nasisira ng basta-basta, lalo na sa tubig. Okay? So, may thickness ang bawat ginagamit nating mga FISM board. Na sinasabi ko nga, pag ginamit mo sa kisame, ay ginagamit natin ay 3.5 o kaya 4.5. Kung gusto mo na medyo mas matibay o kaya mas matibay pa, 6 mm mga kabasta. Pero usually ginagamit natin 4.5. Okay? So, yun yung ginamit nating thickness nung ginamit nating board dito sa may CR. Okay? So, meron tayong ginagamit din for drywall. Ang thickness naman niya, it's either 6 mm o kaya 9 mm. Ngayon, kapag sa mezzanine flooring naman, 15 mm o kaya naman 18 mm. Okay? So, isang tip lang yun sa paggamit ng FISM board. So ngayon, alam niyo na yung bentahe ng FISM board kaya ko siya ginamit dito. Kasi ito yung isang CR. Exposed siya sa moisture at the same time malamig yung part na yan. So yun po yung kailangan nyo i-consider kapag ka nagkikisame kayo. Pero sabi ko nga, kung sakali naman po na mas gugustuhin mo, PVC panels, possible. Pwede mo rin gamitin yan. Ngayon, pagdating naman dito sa may dry area o kaya naman hindi exposed sa moisture, hindi rin siya exposed sa tubig, hindi rin siya exposed sa lugar na kung saan malamig. So, ngayon, ang ginagamit naman na namin dito ay gypsum board. Bakit gypsum board? Ang gypsum board ay isa sa mga materyales din para mas ma-maintain natin yung ganda ng kisame natin. Low maintenance, alam niyo bakit? Hindi siya yung kagaya ng ibang board, pagka nabutasan po yan, lahat papalitan mo. Pag natuluan ng tubig yan, o kaya naman sabihin na natin, oo, natuluan ng tubig. Yung tapat niya lang ang kailangan mong ayusin, hindi yung kabuuan. Yun yung bentahe ng gypsum board. Ang isa pa, hindi siya mahirap trabahuin. Kagaya ng mga nagdi-DIY na pwede nilang gamitin to. At ang isa pang bagay dito, pag gypsum board, hindi gaanong mainit sa loob ng bahay. So yun yung kaibahan niya sa ibang board na ginagamit natin. So to be considered, napaka-friendly use ang gypsum board. So yun po yung isa sa mga materyales na may re-recommend ko pagdating sa pagkikisame natin. Hindi siya yung mahirap trabahuin, hindi siya pangit para sa kalusugan natin dahil sabi ko nga napaka-friendly use ang mga gypsum board. Okay? So, yun ang kagandahan niya. Bakit nga ba hindi na lang FISM board? Ang FISM board kasi mga kamusta, high maintenance, prone sa cracking, na kung saan yun po yung nagiging problema sa lahat ng mga nagiging o nagkakaroon ng mga ganitong klase ng kisame. So, alam po yan ng karamihan, lalo na kapag na-try nyo na yan sa mga installer o sa lahat, mga kamusta. Alam na po ng mga karamihan po yan. Kaya nga, mas sinasuggest ko para hindi ka na mahirapan, hindi yung baka mamaya ginawa namin tapos mamaya pag mahinit ang panahon, yun na lumalabas na yung mga cracks na kung saan ang gypsum board kaya niyang gabutin po yun. Kasi nakakapag-absorb siya ng mainit na nanggagaling sa mga bubong natin. At the same time ay napakaganda niyang gamitin. Madali lang gamitin at hindi siya nakakasama sa kalusugan natin. Okay?